Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Binibini, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Maraming salamat. Magandang araw mga mag-aaral. Kumusta naman ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo, pakipulot ng mga kalat na nakakalat sa ilalim ng inyong mga upuan at pakiayos ang hanay ng inyong mga upuan. Maaari na kayong magsiupo. Bago ang lahat, may inihanda akong layunin na kailangan nating makamit sa pagtatapos ng ating talakayan. Pakibasa nga ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Bago tayo magsimula, magkakaroon muna tayo ng laro na kung saan tatawagin natin itong buuin nyo at ipanalo nyo. Hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Ito ang magsisilbing unang grupo at kayo naman ang magsisilbing pangalawang grupo. Bawat grupo ay magtutulungan sa pagbuo ng mga nakahalong letra at paunahan sa pagbuo. Ang siyang unang makakabuo ay siyang may karagdagang puntos. Bawat salita ay may nakalaan na oras. Meron kayong 3 salita na bubuuhin. Naiintindihan ba, class? Mabuti naman kung ganon. Para sa unang salita, ang inyong oras ay magsisimula na. Paunahan ko ito, ha? Okay, pangalawang pangkat. Ano ang inyong nabuo? Magaling. Ang tamang sagot ay pagkasunod-sunod. 1 puntos para sa pangalawang pangkat. At para naman sa ikalawang bilang, ang inyong oras ay magsisimula na. Okay, unang pangkat. Ano ang inyong nabuong salita? Magaling. Ang tamang sagot ay pagsasaayos. So, 1 puntos para sa unang pangkat. So, dito, kung sino ang makakasagot, ay siyang may mataas na puntos. Dahil pareho kayong mayroong iisang puntos. Ang inyong oras ay magsisimula na para sa pangatlong bilang. Okay, unang grupo. Tama. Ang inyong sagot ay pagkilala sa source. So, magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak ang bawat isa at 3 palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Batid kong may ideya na kayo sa ating paksang tatalakayin sa araw na ito. Base sa ating ginawang gawain o laro, ano kaya ang ating paksang tatalakayin? Okay, binibini? Magaling! Ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang mungkahing estratehiya sa pagbuo ng review ng literatura. At ngayon, magkakaroon tayo ng gawain na kung saan may kinalaman ito sa ating paksang tatalakayin sa araw na ito. May inihanda ako dito ang mga flashcard, ipapaskil ko ito dito sa harap at paghahalo-haluin. Tatawag lamang ako ng mga mag-aaral na siyang mag-aayos ng mga napapaskil, aayusin lamang ito ayon sa pagkasunod-sunod. Naintindihan ba, class? Magaling kung ganon. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto para mag-isip. Pagkatapos, tatawag ako ng iilang mga mag-aaral. Ang inyong 1 minuto ay umabot na. Binibini, maaari ba ikaw sa unang bilang? Pangalawang bilang, ikaw, Ginoo? Pangatlo, ikaw, binibini? At pang-apat, ikaw, binibini? At ang panghuli ay, Ginoo, ikaw? Okay, maaari nyo na itong paskil. Okay, ngayon tingnan nga natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Para sa una, sino ang sumagot? Okay, tama.
Ang una is ang pagsunod-sunod ng konsepto ayon sa isang outline. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik dahil tinitiyak nito ang lohikal na daloy ng iyong argumento at mas madaling maunawaan ng inyong mambabasa. para sa pangalawang bilang, tignan nga natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, tama ang iyong sagot. Pagsasaayos. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik dahil tinitiyak nito ang inyong mga ideya ay maayos na ipapakita at madaling maunawaan ng iyong mambabasa. Para sa pangatlong bilang, tignan nga natin kung tama ba ang iyong sagot. Tama, pagkilala sa source. Kapag kumukuha ng impormasyon mula sa isang libro, artikulo, website o iba pang mapagkukunan, mahalagang tandaan ang pangalan ng author, pamagat, petsa ng publikasyon at iba pang mahalagang detalye. Sa pamamagitan ng tamang pagkilala sa source, mapapanatili mo ang integridad ng iyong pananaliksik at maiwasan ang plagiarism. Para sa ikaapat na bilang, tignan nga natin kung tama ang iyong sagot. Tama, pag-edit o editing. Sa madaling salita, ang pagbuo ng iyong papel ay nagpapakita na ikaw ay naglaan ng oras at pagsisikap upang gawin ang iyong pinakamahusay na trabaho. At para naman sa panghuling bilang, tama ang iyong sagot. Pagbubuo o finalizing. Ang outline ay isang mahalagang tool sa pagsasaayos ng mga ideya. Ito ay paraang isang balangkas na nagpapakita ng pagkasunod-sunod ng mga pangunahing konsepto at mga ideya. Batid kong mayroon na kayong kaalaman o natutuhan sa ating paksang tinalakay. May katanungan pa po ba kayo? Okay, kung wala na. May inihanda ako ditong dalawang tanong na kung saan sasagutin nyo. Tatawag lamang ako ng dalawang estudyante na siyang sasagot sa aking mga tanong. Okay? Para sa unang tanong, ikaw Binibini, ang iyong tanong ay, para sa unang tanong, ibigay ang 5 mungkahing estratehiya sa pagbuo ng review ng literatura. Magaling, tama ang iyong sagot. Para sa pangalawang bilang, ang iyong tanong ay, bilang isang mananaliksik, bakit mahalaga ang kilalanin ang source? Okay, Binibini? Magaling! Napakahalaga po nito sapagkat hindi natin maaaring kunin na lamang ang isang gawa ng isang tao sapagkat yon ay magiging isang nakaw o makakasuhan tayo pag hindi natin nilagyan ng source. Okay, magaling! At ngayon, magkakaroon tayo ng karagdagang gawain. Pakibasa nga ang panuto ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Naintindihan ba, class? Okay, ang inyong oras ay magsisimula na. Okay, umabot na ang inyong oras. Pakipaskin ang inyong mga ginawa dito sa harapan at pipili lamang kayo ng isang representante na mag-i-explain ng inyong mga ginawa. Okay, maraming salamat. Tingnan nga natin kung tama ba ang inyong mga ginawa. Okay, tama. Napakagaling naman. At ngayon, magkakaroon tayo ng karagdagang gawain. Ngayon, maghahatiin ko ang klase sa 2 grupo ulit. At ito'y magsisilbing unang grupo at pangalawang grupo. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng paksa at bubuo kayo ng halimbawa ng pananaliksik
At dapat sa inyong nabuong pananaliksik ay naipapakita ang 5 mungkahi na ating naipaliwanag. Naintindihan ba, class? Okay, magaling. Magaling, lubos nga ninyong naintindihan ang ating paksa sa araw na ito. Para sa ating huling gawain, maaari ba ninyong basahin ang panuto? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga sumusunod. Okay, ang inyong oras ay umabot na. Okay, maraming salamat. Para sa susunod nating pagkikita, may inihanda ako dito ang takdang aralin. Basahin nga natin ang panuto ng sabay-sabay. Okay, naintindihan ba, class? Okay, maraming salamat.